5 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Enot ang barata halid dyan sa luwas si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Aloy na ibang porsyon kan Maharlika Highway po, digdi sa 3rd District, anto sa ibang Linderos, Canalbay, Pigway, dining kan DPWH. Ang problema, ang mga poste kan apik man tinido na sa original na posisyon kung saan nagluluwas, naghiwas ang tinampo, nawalat sa ibang poste sa tahaw. Hanggang sa ngunyan, dariday lamang nin inisyatiba sa tahaw kan DPWH sin apik. Kung paano ang mga ini irirelokar, si Isay ang magiging in charge sa paglipat sa gilid kan mga ini sa ngunyan ang DPWH digdi sa 3rd District sa pagikan na point man sa tinampo si Sir J. Acuña ang Diego para iwas aksidente para putanin mga sticker ang mga poste reflectorized color pula puti asin sa phone kan poste binurugtakanin gulong para mag-serving warning device. Sa ngunyan, dahil maisihan ko na no, ang plano kay ni, kan apik as hindi PWH sa pagsabing hati na ay man lamang ninapagaraman na naghuron ang duwa para sa intensyon na may sagilid ang mga posting na sa mga tahaw kan tinampo kung kaya parte kan inisyatiba ang DPWH digdi sa 3rd District nagburugtak sa mga poste na nawalat sa tinampo min mga reflectorized speaker. Mga dagdag na Bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Posibleng sa 2023 pa, makakabolta sa normal ang Pilipinas mantang padagos ang laban kontra sa COVID-19. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ang mass vaccination kontra sa COVID-19 nangiipo na involto ang mga ahensya ng gobyerno asin pribadong sektor pati na ang mga komitidong opisyalis lokal, akadim, preparadong healthcare system asin ang napasabot na komunidad. Sa ayon sinabi, nasa paagi sa nakaini pwedeng maimplementar nin sustenido ang immunization program para makabangon ang ekonomiya asin makabulta sa normal ang buhay kan mga namamanuan sa 2023 sa paagi nin espiritu nin bayanihan. Miaras tanto si Ans Galero may dagdag na istorya. Ans, kamen. May posibilidad na makahabol talaga ang Albay Power Energy Corporation o APEC sa indang estimated o kaya target na maikumpleto na napagpabalik kan supply ng kuryente sa bilog na probinsya kan Albay kunya na bulan kan Enero. Ini matapos na sa kiraray lumangkaw ang porsyentahe ka na sa indang energization efforts kung saan nagapatong na iningunyan sa 89.78% na napapailawan ng mga bara-barangay asin na munisipyo digdi sa bilog na probinsya kan Albay matapos ang sunod-sunod na bagyo ruminapado sa tuya kan mga nakalihis na bulan man sa laog kan taon 2020. Sigun sa APEC, sa ngunyan date na sa naman, may nagkapira pa man ng mga banwaan na dahil pa nakakompleto na 100% ang pagbalik kan kuryente alagay sa indang pinagmamaniugot na matapos na initulos-tulos man ngunyan na bulan kan Enero. Ang mga banwaan o kaya munisipyo asin syudad, dahil pa sa sa ngunyan nakukompleto ang energization, yun minasulod. Ang uwas, nasa 98% na, sa Villar nasa 96%, sa Piudoran 94%, mantang sa Banwaan Canlibon nagpapatong man sa 87% ang nakompleto ng pagpailaw o pagbalik ang supply ng kuryente. Sa segundo distrito kan Albay, mantinidong nasa 93% ang Banwaan Cadrapurapu, sa Bakakay 59%, Malilipot 72%, Malinaw 55%, Tabaco City 81, mantang sa Banwaan Keptawina sa 56% naman ang napapailawan kan Albay Power and Energy Corporation. Nasambitin ng korporasyon, nagtong asigurasyon sa kiraray sa mga albayano, nagigibunin daan gabos na makakaya, tangan ina matapos ini sa lalong madaling panahon. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DCGB.
Mientras tanto, si Luis Barcena may dagdigman na istorya. Luis, kamen. Inundinar ni Dr. Emmanuel Estepona ang City Veterinarian kan Legazpi City Veterinarian Office ang manungod sa nangyari sa Yawa River Channel sa Barangay Pawa, Legazpi City na nadakop na may naglulubong nin mga gadan o kaya may hilang na urig. Ini pagkalihis na manubaran kan sa indang meat inspector na si Bong Samar ang insidente nin duwang lalaki nadakop na naglulubong kan urig na ipinagbabawal kanlay. Kaya ininadakop asin tinawanin mga magkakanigong penalidad. Alagad susog kaya Estepona dapat dahil ipagparagibuon kang publiko tanganin ng maiwasan an ano man ang mga posibilidad ni mga manlaylain na klase ninhelang arog na African swine fever. Tama nunutaran in acto in flagrante delicto na talagang naglulubong nin origining duwang lalaking ini asin pinagtatawanan ng formal na disposisyon ang siring na bagay ay kinaaraman dikti. Tasusok kay Estepona sa iyong giraray na ipinagunambitan sa DCGB News na ang mga siring kaining bagay delikado lalo na sa lado kan hog industry. Dagdag na Bareta, ako po si Luis Barcena. Damo kita sa 1st District si Jomar. Bien, Jomar, kamen. Ipinag-extender kan lokal na gobyerno ang Business One-Stop Shop sa syudad. Imbis na matapos ini, ngunya nakabangaan kan bulan na Enero, ini ipag-extender sundo sa katapusan kan bulan na Pebrero. Rason kan lokal na gobyerno na dapat na matawanin pagkakataon ang mga negosyante na makapag-renew kan sa indang mga lisensya dahilan sa mga uminaging kalamidad asin sa presenteng pandemya na pinagsasaparok ng lokalidad. Nagluluwas na daipa man na naabot kan lokal na gobyerno ang piglalauman na bilang kan mga negosyante kan syudad na dapat na mag-renew asin ang nasirip na rason kung nga ini iyuan mga uminaging kalamidad asin pandemya extender kan Business One-Stop Shop sundo sa katapusan kan Pebrero piglalauman na posibleng magsanggatos porsyento sa mga eksistidong negosyo sa syudad ng Tabako ang makakapag-renew kan sa indang lisensya. Ang boss o Business One-Stop Shop iyo na mamugtak digdi sa bakanting lote sa kataning kan opisina kang CSWD kan syudad kan Tabako. Karang report, Jomar Bien, DCGD. Day pa man makampante ang Department of Health sa laban kanasyon kontra sa pandemyang COVID-19. Ini sigun kay Health Secretary Francisco Duque. A pesar ka nalangkaw na approval rating na nakuha kini halay sa publiko sa ganibong survey kan Pulos Asia, may kinaraman sa paglaban kan mga ahensya ng gobyerno sa pandemyang ini. Sigun kay Duque, ipagpapadagos ninda ang sendang napunan na sa pagkikipaglaban sa virus na sarong taon naman nindang pigbubuno. Asin kan bilog na nasyon, ipinaabot man ni Duque ang pasasalamat kanit sa publiko sa pagsunod kan minimum health protocol na sendang ipinapautob. Tanawan doon ni Duque na ang bakuna kontra sa COVID-19 ang presente nindang target sa paglaban kanasyon kontra sa COVID-19. Siniguro kan Department of Health na daing magiging problema sa implementasyon kan vaccination program kan gobyerno kontra sa COVID-19. Kasimbagan ni Health Secretary o Undersecretary Maria Rosario Vergere sa press con sa Malacanang sa Ampangman kan nagkaparang kaaditan na baka maging siring sa implementasyon kan social amelioration program ang mangyari na nagkaigwaning kalibungan kung sa Rizay ang dapat matawan. Sinabi ni Vergere na igwanang pigahanda na IT system para sa database na sendang gagamiton para sa vaccination asim madali ining makumpleto. Nakikipag-coordinate naman sinda sa mga local government units para makumpleto na ang pagsumitir nin specific list kan vaccine recipient.
Piglalauman ni Vergere na bago matapos ang presenteng bulan, may kumpleto ng database. Nagtagama ang national government nin 75 bilyones pesos para sa pagbakal nin COVID-19 vaccine para sa 57 milyones na Pilipino. Apera digdi, sigun kay Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na nasa 13 milyones na Pilipino ang sakop kan vaccination program na ilalansar kan mga local government units asin pribadong sektor. Sa kabilugan, maabot sa 70 milyones ang benepisyaryo kan COVID-19 immunization program. Gusto ni Presidente Rodrigo Duterte asin kan gabinete na masiguro na may supisyenteng fundo ang gobyerno para mabakunan ang mayoriya kan mga Pinoy. Sangunyan na silyuhana kan Pilipinas ang 30 milyones doses kan Covovax vaccine asin 25 milyones doses sa Sinovac. May nakuaman na supply ang gobyerno alay sa AstraZeneca sa irarom kan tripartite agreement. Aminado ang Department of Health na nag-itaas ang kaso kan COVID-19 sa nasyon kan mga nakaaging aldaw. Ini matapos magpakol sa sobra sa 2,000 ang bilang kan bagong kaso kan COVID-19 sa nasyon kan mga nakaaging aldaw. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na saro sa dahilan kan paglangkaw kan kaso iyo ang pagbalik operasyon kan laboratory sa nasyon matapos ang kanya-kanyang holiday break. Sharing man, tanawan induo ni Vergere na kaipon ng unang i-monitor ni sarong simana ang pagiro kan kaso ng COVID-19 sa nasyon bago masabing nagkaiguanin upward trend sa kaso kan COVID-19. Mantang enot naman na sinabi kan Okta Research na nagkaiguaning paglangkaw kan kaso ng COVID-19 matapos ang mga social gatherings kan holiday season. Pigalat pa kan na Department of Health ang resulta kan pag-aadal mananod sa pagbakuna kontra sa COVID-19 sa mga aki na nasa edad na 16 anyos pa ibaba. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kaibanan kan World Health Organization ang DOH sa posisyon kay puan pang pag-adalan ang itataong bakuna sa mga hobenes. Sa ngunyan, dahil panababalo ang bakuna kontra sa COVID-19 sa may edad na 16 anyos pa ita o pa ibaba. Enot kay ni, tinawaning duo ni WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abiyanshi, na kay puan pang hararom na pag-aadal para masiguro na ligtas ang COVID-19 sa mga aki. Sa ngunyan, dahil panababalo sa mga hobenes ang COVID-19 vaccine, dalanta baba ang insidente o kaso ng COVID-19 sa mga aki. Lao mo na ang pagkakaiguanin paglangkaw kan COVID-19 cases sa nasyon pagkatapos kan holiday season. Sigun kay WHO Representative to the Philippines, Rabindra Abiyanshi, na baliwala ang physical distancing kan holiday season asin kan kapistahan kan Black Nazarene. Para sa tulos na aksyon sa holiday surge, importante ang early detection asin isolation. Araman niya, nadakol pa mang girare na Pinoy ang duda sa mga bakuna asin abo man magresibi kini sa ampang plano kan gobyerno na lansar ang nationwide vaccination program. Sinabi man ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na maaraman sa masunod na semana kung igwang paglangkaw kan kaso resulta kan holiday season. Kay pon maninda nin tulo sa good apat na semana para maaraman kon ang traslasyon iyo ang nagdaranin paglangkaw kan COVID-19 cases. Dagdag pa ni Vergere na ang mga bakunang malaog sa nasyon kay pon mapatunayan na ligtas asin efektibo kan Food and Drug Administration bagong inigamiton. Sa katapusan kan Enero sa rong specific priority list para sa vaccine program ang gigibo ng pinal. Ani ba po ni Tales kan Bareta? Yaw na si Misa. Pagkatapos kani,
Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra grabe ko'y paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only 1050 SRP. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Iba pang detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Matapos 2 beses na magpositibo sa COVID-19, nagsumiter ng leave of absence si DILG Secretary Eduardo Año. Sigon kay DILG Under Secretary Jonathan Malaya, sakot sa katapusan kan Enero, an isinumiter na leave ni Año matapos abisuhan kan sa mga doktor na ilingon ang sayang salud. Nagsumiter ng leave of absence si Año para masiguro ang sayang salud asing kaligtasan. Kaya pinagmarayan na dungugo na nabiso kan siya mga doktor. Sinabi ni Malaya na medyo perming napapagalan opisyal base man sa mga pag-aadal iyo ang long-term effect kan nagkigwanin COVID-19. Si Anyo iyo ang Vice Chair kan National Task Force Against COVID-19. Iyon enot na na-diagnose kan COVID-19 kan Marso 3. Asin naka-recover matapos ang sobra sa bulan. Asin sa garari tinamaan kan Agosto 2020. Asin narahay kan September 2, 2020. Nagdadakol ang mga nararahay kumpara sa mga bagong kaso ng tinamaan ng COVID-19. Ang aresto kan Philippine National Police. Base sa datos kan PNP Health Services, 37 ang mga bagong narahay sa sendang lado, kaya minabot na sa 8,981 recovery. Ang aresto mantang 26 man ang mga bagong kaso. Anong digdi ahali sa Central Luzon PNP, 5 sa Calabarzon, 4 sa Bangsamoro Police, tig-2 sa National Operations Support Unit, asin Ilocos Police, tig-0 sa National Headquarter, National Capital Region Police Office o NCRPO, Mimaropa, Bicol, Zamboanga, Cordillera, asin Davao Police. Dalang digdi uminabot na sa 9,332 ang kabilugan na kaso kan mga nagkagaradan na PNP dalan sa COVID-19 o kaya
tinamaan kan COVID-19. Mantang 28 ang bilang kan mga nagadaan na pulis dalan sa COVID-19. Sarang information campaign mananangod sa presenteng pandemya ang inilansar kan Philippine National Police Police Community Relation Group. Sigun kay PCRG Director Brigadier General Rodel Sermonia, ang kampanya inisyatibo ni PNP Chief General Debol Senas. Kamawatan kani ang pagpapalakop ng informasyon sa barangay level mananangod sa mga iba-ibang paagi nin pag-iingat sa paglakop kan helang sa rarom kan programang CARE PNP o COVID Awareness Response Empowerment. Target kini ang pagturo sa mga pamayokan pamilya o magurang kung paano mailikay ang seda mga pamilya sa helang. Parte man kan infodemic campaign ang pag-enganyar sa publiko na mag-ehersisyo para mamantinir na healthy ang sendang salud. Inagad kan National o kaya nagkaisa Labor Coalition asin kan Healthcare Workers Union sa gobyerno na tawon sindanin pinakamaray na pagpipilian sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Sigun sa nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sani Matula, pigpapagarumdom kan Healthcare Workers Union ang gobyerno sa naging pahayag kan tagapagtaram ni Presidente Rodrigo Duterte na si Presidential Spokesman Harry Roque na pagiging choosy o mapili kan mga Pilipino. Sinabi kang grupo na bako ang issue digdi ang pagiging mapili kundi ang punto digdi na ipinapaaram sa administrasyon na dapat gamiton kang gobyerno nin tama ang sendang kwarta. Puminalagman sa Iloilo Mission Hospital Employees Union President Tiffany Ong sa pagkasabing dapat na pinakamaray ang itao sa mga obrerong Pilipino asin day dapat igilid ang opinyon kan publiko sa bakuna kontra sa COVID-19 na hali sa China sa pagsasabing colonial mentality o pagiging mapili o choosy ang mga Pilipino. Dagdag pa kan hepe kan Union kan Ilongga na dapat pagarumdumon ang gobyerno na ang mga Pilipino na dapat tauanin ikaduwang level alagad ang pinakamaray na pagpilian kung sain pigkontestar ikayni kung buminakalin mahal na bakuna pero daay man nababalo mantang dakulman ang efektibo asin abot kayang pagpilian ng bakuna kontra sa COVID-19. Inagad man ni UARM Employees Union FFW Union President Manuel Payao sa mga empleyado na magpabakuna pero inirekomendar kani na dapat voluntaryo na mantang pigadalan panimarhay ang bakuna kontra sa COVID-19. Iyan mga tugang ang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pagarakan mga pag-ariba, Manito Tanyas asin Marcian Madrid sa lado technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay, resistensya,